nagkakaroon ng raid ang NBI, no, or any law enforcement, ano po ba ang proseso para malaman ho ng ating mga kababayan? Can Okay. you walk us through the process po? The general rule is that ang mga raid na kagaya nito, yung mga search, yung mga arrest of people, can only be done with the use of a warrant. So kung this will be a search on the establishment, dapat ay mag-a-apply muna ang NBI ng search warrant. Ang exception lang dyan is that if the crime is being committed in your presence, at nakitang-kita mo na mayroong nangyayaring krimen, or pwedeng sa kanila based on the verified information or tip, or may insider sila who can say that this crime is happening, then they can go on a raid like that, na wala ka ng ina-apply na warrant. However, here's a critical question. If you apply for a warrant, dapat ang a-applyan mo ng warrant is the owner of the establishment na nag-ooperate ng business. Based on the information that I gathered, ang pag-aari ng mga defensor dito is only the building, I see. not the business. Okay, so ikaw ang business niya, totoo siguro sinabi ni Matibag, may business permit to operate the building, but not to operate the business. Iba yun, halimbawa ako, may area ako ng isang gusali. Pag nag-apply ako ng building permit sa munisipyo, sa City Hall, siyempre ang applyan ko, yung paglilis ko, pagpapalis ko ng building. Pero pag may nagrenta sa akin at gusto magtayo ng tindahan doon, bago siya makapag-operate ng tindahan, mag-a-apply siya ng hiwalay niya na business permit. Hiwalay doon sa permit ng may-ari ng building. So, dito, hindi ko nakita yung record nito, but if they did apply for a search warrant, ang tanong dyan, kanino yung pangalan yung in-applyan nila ng search warrant? Was it against Mike Defensor or the defensors, or against the owner of the establishment or the business? The second question dyan, ayun na nga, may lumabas na may mga ugong-ugungan, may mga high-profile people here na na-involved dun sa raid who were allegedly arrested, which were eventually ay pinalaya. So ano nangyari sa kanila? Bakit hindi sila kinasuhan? And third is, this is the most critical question here, because this now applies to yung may hindi maiwasan kasi na mga amoy politika ito. Because simula nang umupo si Matibag, halos lahat na lang ng kanyang mga operate ng NBI ay people who have been critical of the government, like Defensor, one of the organizers of Rage. And talaga yung sa 18 Marines, he's been very vocal dito sa yung kanyang position tungkol dito. And Jay Sonsa, alam naman natin si Jay Sonsa kung paano posisyon niya tungkol dito sa gobyerno na ito. And ngayon lumabas yung puro kapalpakan, yung pino-point out ko na ito sa isang video ko na mali lahat ang ginawa dito kay Jay Sonsa, yung paglalagay mo doon na not bailable. Hindi mo pwedeng basta sabihin na excuse ng isang huwis na sa typographical error. This is a high-profile case. Tapos hindi ka magiging meticulous doon sa data na yan. You knew exactly na merong mga implications ito eh. Pag merong isang nagsabi na baka daw dapat ilalagay no bail required. But if it is a case with no bail required, hindi ka na kailangan mag-issue ng warrant. So why did you issue a warrant of arrest? So mag-issue ka lang ng warrant kung meron kang bail or ilalagay mo nga doon yung not bailable. So dito sa kaso na to, they chose na gamitin yung form na not bailable. Even the title of the case, mali-mali. Yung case title niya nakalagay doon, pati yung violation of illegal possession of firearms and explosives and ammunitions. Wala namang kasong ganun si Jason Sa. Kasi kung illegal possession of firearms nga and explosive, tama yung warrant. Walang bail yun. Yes. But since it is not, imposibleng magkaroon ka ng krimen na walang bail tapos unlawful utterances, cyber libel yung kaso mo. 10,000 lang ang piyansa mo sa cyber libel eh. So bakit gano'n na nangyari dito sa judge na to? Well, recently naglabas daw ng statement ng judge apologizing doon sa
sa supposed error. The question here is, na-violate mo lang yung karapatan ng tao na kinulong nyo siya mula noong April 30 ng gabi hanggang kinalunisan. Saan na lang siya nakapagpiyansa nung Lunes kasi walang korte, walang mag-i-issue ng order at saka ng piyansa. So what happens doon sa 3 days na kinulong siya? Ganun na yon, sorry na lang. Di ba? Hindi po pwede yon. There are certain standards that judges must live up to. Kami ring mga abogado, may standards kami na sinusunod. And lalo sila mga huwis sila. Yung knowledge of the law is presumed sa kanila. Correct. Hindi mo pwedeng gawing excuse na nagkamali ako. You are presumed to know the law. That is the standard kasi ikaw ang nagse-safeguard ng karapatan ng mga tao base sa batas. Kung ikaw ay isang huwis at hindi mo alam kung ano yung batas, hindi mo pwedeng excuse yung staff ko kasi mali yung pagkakatype. Especially may deprivation of liberty Yes, involved because dito. even staff mo yung nag-prepare niyan, Ikaw ikaw pipirma eh. Ultimately, it is your responsibility. So, I would presume na yung lawyers nila dito will take nila Jay Sonsa will take administrative action against the judge. There's no other way to go about it except that malamang kasuhan nila yung judge na nag-issue ng order nito. Okay. And mabalik po muna ako dito uli kay dun sa nangyari kay sa misis ni Mike Defensor. Attorney, so lumalabas kasi since this is a raid, no, of an establishment, we presume this is a search warrant. Presumably, dapat may search warrant. Oo. Ang gusto ko sana ma-educate din po natin, no, madagdag ang kaalaman ng ating viewers. Pagdating sa huwes na magtatanong ng searching questions and answers between a search warrant and a warrant of arrest. Kasi yung kay Jay Sonsa, that's a warrant of arrest. Yes. Dito yung kay Mike Defensor, presumably may search warrant. Ano po kaya ang kaibahan pagdating dun sa West na nag-i-issue ng warrant na yon? Sa search warrant, wala pang kaso. Okay. So, sa warrant of arrest, sinampahan ka na ng kaso, i-issue ka ng warrant para arestuhin ka. Sa search warrant, ang purpose nito, magkaroon lamang, ma-establish lamang yung sufficiency of evidence to warrant yung issuance ng search warrant na ito, saliksikan yung establishmento o tahanan, pero ang judge na mag-i-issue ng warrant must ask searching questions. At yung taong sasagot nito, natatanungin ng huwes, must demonstrate na meron siyang personal na kaalaman doon sa kanyang mga aligasyon para sabihin na ito ay may basehan yung issuance ng search warrant. Makikita mo yan doon sa transcript ng pag-a-apply pa lamang ng warrant. And also, kailangan dito properly identified yung establishment and the owner of the establishment against whom the search warrant was issued. Otherwise, pag na-question yung legality of the search warrant, all evidence obtained, lahat ng ebidensyang nakuha mo base dun sa illegal na search warrant, mawawala ng saysay yun. It will be invalidated. Ang tawag doon, Those are the fruits of a poisonous tree. Okay. So, yun ang kaibahan po, pag may warrant of arrest kayo, no? Hinuhuli kayo, hindi nyo pwedeng tanungin na, bakit hindi man lamang tinanong ng judge, no? Kung ano yung kung totoo ba talagang ako yung dapat No. Once meron ng naisampang kaso, that's the only time na mag-i-issue ng warrant of arrest versus yung sinabi ni Attorney Mike, pinaliwanag niya, a search warrant, wala pang kaso. Okay? Nag-establish pa lang, no? And that's the reason you need the assistance of the court for you to have that evidence, Yes. no? Para mas may solid ground yung iyong ebidensya. Apo, kaya nga, ang ini-establish mo kasi doon sa search warrant ay merong krimen na nagaganap or ginawa at kailangan mo ng search warrant para ma-establish mo yung presence of this offense. Pero wala ka pang actual na kaso.